Kinuha ng biyenan ang pusporo at sinindihan ang damit ng manugang. Naramdaman ng babae ang kakaiba at agad na humarap upang patayin ito. Ngunit sa susunod na segundo, balak na namang sindihan ng biyenan ang kortina sa tabi. Matapos ang hirap na maaliw ang walang malay na biyenan, dumating ang babae sa banyo at nag-isip na huminga ng malalim. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakaupo sa sahig ang biyenan na puno ng dumi. Nawawalang pag-asa ang babae ay nais sanang tulungan ang ina sa pag-aayos ng damit. Samantalang ang biyenan ay patuloy na nagsasabing gusto niyang pumunta sa parke. Hinahatak ang buhok ng babae at walang tigil na pinapalo siya. Tama na! Huwag kang masyadong magpakamasigasig. Kailangan ng apo mong babae ng masusundo paglabas ng paaralan. Bumalik na ang anak mo. Gusto niyang kumain pero nasira mo ang rice cooker. Kailangan ko pang bumili. Ako na lang ang nag-aasikaso ng lahat ng ito. Ang daming maliliit na bagay sa bahay, na nagiging dahilan para ang babae ay tumayo sa bintana at tumingin pababa. Lutang na lutang sa likod, yung lola na naghahandang isaksak ang planggana sa kuryente. Sa pagkakataong iyon, dumating agad ang panganay na anak na babae upang pigilan siya. At sinugod siya ng mura ng buong galit. Sabi niya, araw-araw daw hindi niya mapangalagaan ang mga matatanda sa bahay. Habang ang babae ay gusto sanang magpaliwanag na abala siya sa ibang bagay. Pero inisip ng anak na babae na naghahanap lang siya ng dahilan. Diretsong humarap at papasok na sa kwarto. Nang hindi pinapansin ang mga alalahanin ng babae sa likod, itinaboy siya sa labas ng pinto. Nang dumating ang gabi, ang babae ay humingi ng tulong mula sa kanyang panganay na anak na babae na nag-aaral ng medisina. Sa harap ng paghihingi ng tulong ng kanyang ina, ang panganay na anak na babae ay tila walang pakialam at nagsabi na hindi pa siya nagtapos, na kung may kailangan ay dapat humingi ng tulong sa doktor, hindi sa kanya. Nang dumating ang ikalawang araw, ang babae ay naglagay ng sapatos. Nakatapak siya sa mga pako na inilagay ng biyenan. Bago pa siya makareact, pinagsabihan na siya ng biyenan. Samantala, ang asawa ay nanonood sa gulo. At sinisita ang babae dahil maingay ng maaga. Pagkatapos ay umupo na parang hari para kumain ng almusal. Sa gitna ng magulong bahay at walang kwentang biyenan, abala ang babae na halos hindi na makagalaw. Habang tinutulungan ng babae ang anak na babae, na ayusin ang buhok nito. Habang ang asawa ay sumisigaw pa matapos kumain. Pahintulutan ang babae na kunin ang sapatos para sa kanya. Malamang na kayang abutin ang sapatos sa pamamagitan ng pagyuko. Ngunit kailangan pa niyang ipasubo sa babae na isuot ito. Bakit ako ang dapat yumuko? Hindi mo dapat ginagawa ang mga bagay sa bahay. Alam mong kailangan kong pumasok sa trabaho ng umaga. Hindi mo man lang naisip na ilagay ang sapatos sa pintuan. Ngayon, medyo nalate ako sa trabaho. Bawasan mo ang aking buong presensya. Bawasan mo ito mula sa allowance mo. Nakita ng asawa ang malaking reaksyon ng babae, at inisip pa niyang masyadong dramatiko ang babae. Pinagsabihan ang babae na ito ay dahil sa pagiging tamad sa bahay. Habang nakikinig sa mga salitang ito, walang magawa ang babae kundi lunukin ang kanyang sama ng loob. Pagdating ng hapon, pumunta ang babae sa ospital para magpa-check up. Ngunit sinabi ng doktor na siya ay nasa huling yugto ng kanser sa atay. Ngayon ay mayroon na lamang siyang 6 na buwan na natitira. Nang marinig ito, ang babae ay parang tinamaan ng kidlat. Nang lumabas ang babae mula sa klinika na tila nawawala ng lakas, nakita niya ang kanyang asawa, na malapit ang kilos sa kanyang katrabaho. Kaya lumapit siya at tinanong ang asawa. Nang siya ay hindi maganda ang pakiramdam, pinagkakaitan siya ng asawa na pumunta sa ospital. Ngunit nang tawagin siya ng katrabaho, agad-agad siyang sumama, hindi ba? Ngunit nang harapin ng babae ang asawa ng may galit, para sa asawa, siya ang nagpapalaki ng bagay. Pagbalik sa bahay, patuloy na umiiyak ang babae. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang sumulpot ang matandang babae at hinawakan ang babae. Agad na kumawala ang babae sa kamay ng matanda. Sa galit at pagkabahala, sinabi niyang hindi na siya mabubuhay ng matagal. Natakot din ang matanda sa itsura ng babae. Umupo ang babae. Sinabi niya sa matanda na mayroon na lamang siyang 6 na buwan. Sa buong buhay niya, siya ang nag-asikaso sa bahay. Ngunit hindi ito nagdulot ng pag-unawa. Marahil ang kalungkutan ng babae. Nagpagising sa pansamantalang kalinawan ng biyenan. Kailangan mong pumunta. Mahilig kang kumain ng candy, huwag umiyak. Gusto mong kumain ng candy, huwag umiyak. Ang mga babae na naghihintay na maayos ang kanilang estado. Ang unang layunin nila ay maghiwalay. Pagkatapos ay pumunta sa mall at bumili ng sarili nilang paboritong hairpin.
Nang makita ng asawa ang babae, hindi inaasahan na gagastos siya para sa sarili. Biglang nagalit at sinisi ang babae kung siya ba ay nababaliw. Ngunit ngayon, hindi na pinapansin ng babae ang kanyang mga iniisip. Diretsyong kinuha ang hairpin at nagbayad, umuwi. Pagdating sa bahay, tinitingnan niya ang unti-unting nanghihina niyang mukha sa salamin. Dumating ang asawa at sinisi ang babae sa paggastos ng walang kwenta. Sabi niya, ang pera sa bahay ay siya ang kumita. Habang ang babae ay araw-araw lang nagpapakasaya sa bahay. Pagmulat ng mata, paggastos na naman. Wala akong kahit kaunting ambag sa bahay na ito. Hindi ako nagluluto. Kaya kong magluto mag-isa. Hindi ako naglalaba. Kaya kong maglinis mag-isa. Hindi ako nagwawalis. Automatic na itong lumiliwanag ng mas maliwanag. Hindi ko pinapalaki ang dalawang anak na ito. Kahit kailan, lalaki sila mag-isa. Hindi mo alagaan ang mga anak mo sa loob ng 10 taon. Kaya niya nang kumain, magsuot, uminom ng gamot, at umihi mag-isa. Yung mga maliliit na bagay na ganito, hindi naman nakakabagal sa'yo. Tingnan mo yung asawa ng iba. Inaalagaan ang matatanda, pinapalaki ang mga bata. Kahit nag-aasikaso ng bahay, kailangan pa rin kumita. Sige, simula ngayon. Ikaw na ang bahala sa mga maliliit na bagay na ito. Ako na ang gagawa, hindi ako hindi. Sino ang lalabas para kumita? Ano bang pakialam ko? Anong trip mo? Kumain na ba ang nanay mo? Nanay. Kumain ka. Buka mo, Yitsen. Kumain ka ng tae ng aso. Nanay, nababaliw ka na ba? Mga tuta, kumakain ng tae, kumakain ng tae. Anong pinagsasasabi mo? Naririnig kong galit ka sa anak mo. Ang sekundaryong cancer sa atay ay tinatawag ding metastatic liver cancer. Tumutukoy ito sa malisyosong tumor na nagmula sa ibang mga organo ng katawan, na kumakalat o lumilipat. Ano? Sige, pakainin mo nga si nanay. Ayaw niyang kumain kapag kinakain ko siya. Kahit maliliit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. Sabi ko lang yun ng pabibo. Bakit hanggang ngayon ay naaalala mo pa rin? Kung hindi ka pinapayagan bumili ng ganong kamahal na hairpin, hindi mo rin ba ito binili? Ano pa ang gusto mo? Matagal mo nang naiisip pero nagmamadali ka na. Pero ganito ang araw-araw ko. Bumangon ng maaga at natutulog ng huli. Naglalaba at nagluluto. Nagwawalis at naglilinis. Inaalagaan ang mga bata at ang mga matatanda. Kahit gaano karaming bagay ang nagawa. Kapag may isang maliit na bagay na hindi nagawa, ang paggawa niyan ay isang napakalaking kasalanan. Kailangan natin ng tahanan. Kailangan ko pang magpakumbaba. Kung hindi dahil sa pag-aalaga kay mama at sa 2 anak na babae, umalis sana ako sa trabaho. Hindi ako magdaranas ng iyong pagdududa. Ngayon, ilang pera ang kinikita mo. Ngunit ako ang nagsusustento sa tahanan na ito. Kung hindi mo maunawaan ang katotohanan ito, maghiwalay na tayo. Bibilhin ko ang pinakamalaking bracelet na ginto at ang pinakamabigat na gintong kwintas. Gusto ni Cha mag-aircon. Punta sa mall. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tikman ko nga ang sayo. Alainan. Mas matamis pa rin ang akin. Tikman mo ang sakin. Matamis ba? Except tamis. Kuya Wu, yung tungkol sa pag-aayos ng oras sa susunod na buwan, ikaw na ang bahala. Sige, walang problema. Napakamaalaga ni Hyuje. Sana'y magpakasal ka sa misis mo. Talagang maswerte ka. Samantalang ako, hiwalay na, walang nagmamahal sa akin. Ako na sana ang magpakasal sa'yo. Talagang maswerte ka. Parang ako, hiwalay na walang nagmamalasakit. Hindi dapat ganun. Kahapon nakita ko si Ate Wang. Sabi niya, buntis ang asawa niya. At yung asawa ni Xia Ozhang na nag-aayos ng sasakyan. Buntis na ulit, di ba? Nagsasabi ng hiwalayan para ipagkatiwala sa iyo ang bata. Ate, anong sinasabi mo? Ako, malas lang talaga. Nang dahil sa awa ng mga katrabaho ko, nandito sila para tumulong sa akin.
Hindi tulad mo, ate. Kita ni Kuya U, ikaw ang gumagastos. May dala kang ilang libong piso. Si Kuya U, sa araw-araw. Hindi ka man lang makabili ng magandang sigarilyo. Uy, saan mo naman nakuha yan? Gastos mo yan. Zangyong, may sakit ka ba? Ikaw na isang housewife. Bakit ka bibili ng maraming gintong alahas? Kahit na kumikita na ako sa trabaho, hindi pa rin ako nakabili. Akala mo ba ikaw ay mayaman na mayaman? Sige, ibalik mo na yan sa akin. Bakit ka mag-aasawa sa isang lalaki lang? Para sa damit at pagkain. Anong problema kung bumili ako ng damit? Anong problema kung bumili ako ng alahas? Hindi mo kayang suportahan ang asawa mo kasi wala kang kakayahan. Kapatid Hugh, palagi bang ganito ang ugali ng asawa mo? Sister-in-law, Hugh, hindi madali ang kumita mag-isa at ipanggastos ng buong pamilya. Hindi ka pwedeng puro sarili mong kasiyahan lang. Ang sweldo ko, lahat yan para ipon sa mga anak natin. Tingnan mo kung paano mag-alaga ng anak ang iba. Ikaw, paano ka nag-aalaga? Paano naman ako? Walang konsensya ba ang isang ina sa puso niya? Tingnan mo kung paano mag-alaga ng anak ang iba. Paano mo naging ganun? Wala ka bang alam bilang isang ina? Dalawang bata. Ako ang nag-alaga sa kanila mula sa simula. Pinakain ko sila. Ako ang nagtiis sa hirap ng pagpapalaki. Ako ang kasama kapag mailagnat at sakit sila. Alam mo ba na allergic sila sa seafood? Kung hindi, saan mo pabubuksan ang pinto? Anong ina ang hindi nag-aalala? Opo, ate. Palagi kang nagpapahinga sa bahay. Hindi mo alam na ang pagkita ng pera ay hindi ganoon kadali. Talagang naiiyak ako para kay Kuya Wu. Bakit ka naiiyak para sa kanya? May sakit siya sa likod. Kapag hindi siya makatulog sa gabi, ako ang nagmamasahe sa kanya. Sa gabi, ako ang naglalagay ng pampahid sa kanya. Ako ang naghugas ng kanyang medyas. Ako ang nagluto ng pagkain. Ako ang nag-ayos ng bahay. Ako ang nag-aalaga sa nanay at sa mga bata. Naaawa ka. Kung ganoon, hayaan mong ang asawa ko ang mag-overtime ng isang buwan para sa iyo. Naaawa ka. Kung ganoon, hayaan mong ang asawa ko ang mag-overtime ng isang buwan para sa iyo. Ako, hindi ako nakakaawa sa ganito. Sige na. Bukod pa rito, tayo ay mag-asawa. Kahit isang sentimos, kalahati ko. Ngayon ba siya ang nag-imbita sa'yo? Kasama na ako. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Nasaan ang asawa ko? Kahit na matipid, tamad at maamoy ang bibig. Pero may isang bagay siyang alam. Hindi pwedeng kainin ang gamit ng iba. Hindi pwedeng hawakan ang kamay ng iba. Madaling magkasakit. Anong pinagsasabi mo? Hindi magbabakasyon ang asawa ko sa susunod na buwan. Pakiusap, humanap ka na lang ng iba. Ay! Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. Asawa. Tatay, anong nangyari sa nanay ko? Zang 19, hindi ka papatay. Hindi ka namatay, pinatawag ng anak na makausap ka. Para bang wala ka ng buhay. Kung hindi ko papayagan ang anak na makausap ka, sasabihan mo ako. Si Mama Chen ay nagluto ng mga buto-buto ngayong gabi. Mama, may kailangan akong gawin ngayong gabi. Ngayon ang kaarawan ni Mama. Tayo'y pamilya. Kaarawan, taon-taon nating ipinagdiriwang. Mama, talagang may kailangan akong gawin. Namatay na, kaarawan. Hindi naman ito masama. Ang nanay ay nasa huling yugto ng atay ng cancer. Hindi ba't? Sabi natin nakakain tayo mamaya. Kailan tayo kakain? Hindi, bibigyan kita ng pera para sa pagkain. Bibigyan ba kita ng pera para kumain? Nanay, hindi ka ba magsasalita? Umupo ka at kumain. Nanay, ito ang paborito mong sabaw ng baboy. Hindi na ako makakain. Dahil ikaw talaga. Ninakaw ko pa ang boyfriend ko. Sisim niya akong hiwalayan, ikaw ang dahilan. Sa tingin ko, habang tumatanda ka, mas lalo kang walang pakialam.
Walang ginagawa ang buong pamilya. Lahat ay nakatutok lang sa'yo. Parang inaalagaan kang parang isang lola. Masaya ka na. Habang tumatanda, mas nawawalan ka ng pakialam. Lahat ng pamilya, wala nang ginagawa. Lahat nakasentro lang sa'yo. Para kang isang lolo o lola na inaalagaan. Masaya ka na. Masaya talaga. Sobrang saya. Halos kalahati na ng buhay ko. Sa wakas, natikman ko na ang sariling birthday cake. Halika, Singsin. Gupitin kita ng cake ni Mama. Mama, huwag kang masyadong sobra. Ikaw, paano ako naging sobra? Ako ang nanay mo. Araw ko ngayon. Simula nang pumasok ka. Nakasabi ka ba ng maligayang kaarawan? Binilinan mo ba akong tumingin ng masama? Ako ay 48 na taong gulang ngayong taon. Hindi pa ako kailanman nagdiwang ng aking kaarawan. Ngayon, gusto kong makasama ang aking pinakamamahal na anak na babae, ang aking asawa, at ang aking biyenan na inaalagaan ko araw at gabi. Gusto ko lang kumain ng isang masayang salu-salo kasama ang aking pamilya. Sabihin mo sa akin, paano ako naging sobra? Bakit ako naging labis? At ikaw rin. Ikinasal na tayo ng mahigit 20 taon. Nanganak ako para sa'yo. Maaga akong bumangon at nagtatrabaho para alagaan ang buong pamilya. Kahit na nag-alaga ako ng aso. May damdamin na rin yon, di ba? Ngayon, gusto ko sanang samahan mo ako sa aking kaarawan. Samahan mo akong kumain. Bakit ba para akong karapat-dapat mamatay? Sige na nga. Parang natatakot kang malaman ng iba na galit ka. Maghapon akong naiinis sa labas. Pag-uwi pa ay pinakikinggan ang reklamo mo. Ano bang masama sa pagdiriwang ng kaarawan mo? Bukas ba ay mamamatay ka o ano? Mamamatay ka ba o ano? Sira na naman ang pinto ng bus na ruta 11. Alam ko na. Darating na ako. Mas importante pa si Udaming kaysa sa akin, ano? Halos pareho na. Sa tingin ko, wala kang magawa kundi magpasikat. Umalis na rin ako. Inay, huwag nang magpasikat sa susunod. Nakakainis talaga. Inay, huwag nang magpasikat sa susunod. Talagang nakakainis. Mama. Sixy. Kanta ka ng birthday song para kay Mama, okay? 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Mama, sana'y maging masaya ka sa iyong kaarawan. Halika na. Mama, ano na naman ang ginagawa mo? Pakiusap. Huwag mo na akong guluhin, okay ba? Gumagawa tayo ng pansit sa unang araw ng ika-9 na buwan ng Siyam, kaarawan ni Jewel. Kumain tayo ng pansit. Limampu na siya, dapat ikasal na ang anak na babae. Nag-aaway patungkol sa diborsyo. Kumuha ka ng abogado, hindi ka ba nahihiya? Kahit mamatay ako bukas, maghihiwalay talaga ako. Anong trip mo? Huwag ka nang maingay, nagluluto ako ng manok sa kusina. Puntahan ko ulit. Iwanan mo naman ako ng konti. Nasa langit dito. Nasa kabilang pampang ang apoy. Mahabang biyahe, palipat-lipat, kalungkutan. Sana makatulog ako. Kapag pinakawalan ang tama at mali, doon mo malalaman ang sagot.
Kamakailan lang tumaba ako. Gusto ng nanay ko itong kainin. Para sa nanay ko ito. Ay, gustong-gusto talaga ng nanay mo ang mga dahon ng gulay. Kailangan mong gamitin ang utak mo sa pag-aaral ngayon. Nagsusumikap kang lumaki. Paano ka tatanggap ng hindi masarap na pagkain? Ang nanay mo, araw-araw lang nakaupo sa bahay. Hindi niya kailangan kumain ng ganoon kamahal. 5 piso at 23 sentimos. Pumunta ka na naman sa supermarket. Bukas na ang palengke ng alas 4:30. 3 kilometro lang naman iyon. Tamad ka talaga. Ako ang kikita doon. Palagi ka lang gumagastos. Kulang ang 3 sentimos. Medyo masakit ang braso ko nitong mga nakaraang araw. Masakit talaga ang braso ko dahil ang layo ng binuhat ko. Ah, ganun ba? Hindi kami kumakain ng anak ko at ako. Bakit mo pa ito binili? 3 piso lang ito. May discount sa supermarket. Dati ay higit 10 piso ang presyo. Hindi ka naman kumikita. Yung prutas na 1 kilo ay 10 piso. Karapat dapat ka bang kumain? Karapat dapat ka bang kumain? Matagal na kitang tinatanggap sa mga ganyang ugali mo ng 20 taon. Ganito lang naman kaliliit na bagay. Bakit hindi ka na makapagtiis? Hindi pa naman kita sinaktan. Hindi rin naman ako nakipagrelasyon sa ibang babae. Hindi ba't mas mabuti pa ako sa iyo? Kung hindi ka nananakit at hindi nakikipaggulo, para ka ng modelo ng asawa. Nagpakasal ako sa iyo para magkaroon ng magandang buhay. Hindi para maging libre mong katulong habang buhay. Nagpakasal ako sa iyo para magkaroon ng magandang buhay. Hindi para maging libre mong katulong habang buhay. Anong libre mong katulong? Wala ba akong ibinabayad sa iyo bawat buwan? Hindi ka na kailangang lumabas para magtrabaho. Kumakain ka sa akin, nagsusuot ng akin, ginagastos ang akin. Ano pa ang gusto mo? Pera. Pera. Akala mo na nakakakuha ka lang ng kaunting pera ay astig ka na. Si Ilayang Kiang, masyadong makitid ang ulo. Matagal na kitang pinapalampas. Ang kasal ay nakasalalay sa mutual na respeto ng dalawang tao. Hindi ito nakasalalay sa takot sa isa't isa. Paulit-ulit akong nagtiis. Hindi dahil hindi ako mabubuhay kung aalis ako sa'yo. Kundi dahil mas pinahahalagahan ko ang halaga ng pagmamahal. Hindi madali ang kumita sa labas. Pero kung hindi ako nag-iisa sa bahay, maaari ka bang magtrabaho ng mapayapa sa labas? Kung hindi ko inalis ang trabaho noon para alagaan ang matatanda at ang mga bata, maaari rin akong kumita sa labas, sa sarili kong paraan. Nang humihingi sa iyo ng kaunting pera ng may pagmamakaawa. Ang kasal ay para sa dalawang tao. Hindi mo maibigay ang pagmamahal. Ayaw pang gumastos ng pera. Kung ganon, umalis ka na. Kung hindi mo kayang ibigay ang pagmamahal, at ayaw pang gumastos ng pera. Kung ganon, umalis ka na. Nagmamalabis ka ba? Ilang taon ka na? Anong pagmamahal pa? Dahil tumanda na ako. Naintindihan ko na may mga tao na hindi na magbabago hanggang sa mamatay. Sa totoo lang, mga maliit na bagay lang naman yan, mga walang kwenta. Sapat na iyan. Huwag mo nang ipakita pa sa akin ang kahihiyan dito. Lahat ng sinasabi mo, maliit na bagay lang. Pag tumagal, lahat ng lugar may mga sama ng loob. Sigurado na ako, magpapakasal na ako sa abogado na yan. Hindi ako aalis, hindi talaga ako aalis. Kung gusto kong umalis, anong gagawin ko? Tita, kung ayaw ng kabilang panig, pwede tayong magdemanda. Sa loob ng 1 taon, pangako kong matutulungan kitang magdiborsyo ng matagumpay. CJ! Zhang Shukyong, pwede bang tigilan mo na ang drama? Magdiborsyo para mabuhay para sa sarili. Ano? Ang sakit. Masama ka. Bitawan mo ako, masama ka. Bitawan, tanga, bitawan. Mama, huwag ka nang magulo. Magpahinga ka muna, pwede ba? Tingnan mo naman kung gaano kalat sa bahay. Dumaan ang mga tulisan. Dumaan ang mga tulisan. Inay, huwag kang tumawag. Huwag kang tumawag, walang mga tulisan. Yung babae lang ang walang ginagawa. Umalis na siya ng maaga. Hindi ko alam kailan ka babalik. Bakit ka na namang umihi? Alam mo pang bumalik at iwanan ako at si nanay. Mag-isa kang masaya.
Kung may mangyaring masama kay nanay, ikaw ang sisihin. Sisihin ako. Bigas. Nanay may sakit. Mahigit 6 na buwan. Mahigit 1,500 araw. Araw-araw, gabi-gabi, ganito ako namuhay. Ikaw, 1 araw pa lang ang inalagaan mo, sumuko ka na. Araw-araw, gabi-gabi, ganito ako namuhay. Ikaw, 1 araw pa lang ang inalagaan mo, sumuko ka na. Kung hindi mo alagaan ang nanay ko, may dahilan ka pa. Wala akong dahilan, ako ang may kasalanan. Malaki ang pagkakamali ko. Mali ako na dapat matagal na akong masaya sa buhay. Mali na palagi kong iniisip ang nararamdaman ng iba. Nakalimutan ko ang sarili ko. Parang bulag ako nang pakasalan kita. Ihina si nanay mo. Naalala mo ba na magulo ang bahay natin parang kulungan ng baboy? Naalala mo ba na may asawa ka? Kapag may magandang nangyayari sa'yo, naalala mo ba ako kahit minsan? Lidaming, huwag mong kalimutan na siya ang nagluwal at nagpalaki sa'yo. Ikaw iyon. Asawa ng anak, maging mabait, tatay, at ang tatay ay kamag-anak. Nagsimula ka na naman, di ba? Anong kamag-anak? Paano naging kamag-anak? Sasabihin ko sa iyo, hindi ako aalis, hindi ako aalis. Walang takot, walang takot. Ano? Gusto mo ba? Pasensya na. Hindi na ako palaging makakasama sa iyo mula ngayon. Ha 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 ha. Araw-araw kayo lang dalawa, hindi kayo nagsasawa. Tingnan mo ang asawa ni Lolo Liu. Naiinggit ka kay Lolo Liu na may mabuting asawa. Ako naman naiinggit ako sa asawa niya na may mabuting asawa. Ang asawa ni Lolo Liu ang nagluluto. Si Lolo Liu naman ang gumagawa ng ibang gawaing bahay. 2 tao ang nag-iisip sa iisang direksyon. Nagtutulungan sa iisang layunin. Kaya kong dalhin ang libo-libong sundalo. Nagsimula ka na namang sumiklab, di ba? Hindi ba't maglilinis lang at magluluto? Nakakainis ka. Kinuha mo na lahat. Ano ang kakainin ko? Hindi ba't marunong ka lang magluto? Kumain ka ng sabaw. Tawagan mo ang pamangkin, mag-order ka ng takeout para kay dad. Sinigang na karne, at spicy na manok din. Kaya pang buhay, pwedeng mamatay sa pag-ihi. Anong pangit na takeout ang in-order mo? Masakit ang braso ng pasyenteng may liver cancer. Maaaring dahil sa paglipat ng cancer cells. O dahil sa phlebitis at iba pa. Wala kang dahilan para magpanggap ngayon. Ako na lang ang nagluto. Ako mismo ang naghugas ng pinggan. Huling yugto ng cancer sa atay. Ang bukol ay pumipisil sa mga nerbiyos. Kaya lumalabas ang mga sintomas sa itaas ng katawan. Hindi tayo pareho na walang alam. Pagkatapos kong umorder. Mas malinis pa ang pagkakaayos ko kaysa sa'yo. Bakit mo ako pinagmamasdan? Hindi ba ako nag-aayos ngayon? Huwag kang magreklamo ng paulit-ulit araw-araw. Divorce. Huwag kang masyadong magmalaki. Hindi ba't nagbabago na ako? Wala na bang katapusan ito? Tumingin ka rin sa sarili mo. Matanda ka na at mukhang magulo. Sino ang may gusto sa'yo na palaging nagagalit sa akin? Ako si Wudaming. Isang regular na empleyado ng bus company. May pension at may insurance ako. Ikaw na isang walang kinikita na may bahay. Dapat matagal ka nang nangungulekta ng basura. Sobrang pinalad talaga ako nang pakasalan kita. Sobrang pinalad talaga ako nang pakasalan kita. Noon ikaw ang nag-utos sa akin na magbitiw sa trabaho para alagaan ang mga bata.
at alagaan ang nanay mo. Ikaw rin ang nagsabi na mas mapagkakatiwalaan ako kaysa Yaya. Buti na lang nakatipid ka ng pera at ng abala. Ako naman, paano ang buhay ko? Hindi ba ang isang babae ay ipinanganak para maglingkod sa asawa? Ano nang sinasabi mong buhay? 48 ka pa lang. Nagmamadali ka bang muling ipanganak? Nagmamadali akong muling ipanganak. Nakakatawa talaga. Ang buhay ko ay nasayang sa isang taong tulad mo. Wala akong oras ngayon. Ayokong masayang kahit isang segundo sa'yo. Ikaw ang nagsabi sa asawa ko na may cancer siya. Nagsisinungaling ka. Wala siyang sakit. Kausapin mo ang asawa ko ng maayos. Ipaliwanag mo ng maayos, umalis ka na. Bitawan mo ako. Bodong doktor. Malakas ang katawan ng asawa ko. Bumabangon siya bago mag-4 ng umaga para magluto ng almusal para sa aming pamilya. Inaalagaan ko ang aking ina na may demensya at ang aking 6 na taong gulang na anak na babae. Hindi siya kailanman nagsasabi na pagod siya. Sinasabi niyang may cancer siya. Isa kang manggagamot na mahiwaga. Mahiwaga kang manggagamot. Hindi ka ba nahihiya? Anong gulo ang ginagawa mo? Doktor, ang iyong dugo. Aalisin ko na siya. Aalis? Anong aalis? Linawin mo ang sinasabi mo. Walang sinuman ang makakaalis. Linawin mo ang sinasabi mo. Walang sinuman ang makakaalis. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ito ang larawan ng atay ng iyong asawa. Ang kanyang mga selulang cancer ay kumalat na. Karaniwan, may matinding pananakit sa kanyang braso. Ito ang mga palatandaan ng huling yugto ng cancer sa atay. Pumunta ka na naman sa palengke. Nagbubukas na ang umaga ng alas 4:30. 3 kilometro lang naman. Sayang lang ang tamad. Kulangan lang ng 30 sentimo. Hindi maganda ang pakiramdam ng braso ko nitong mga nakaraang araw. Sobrang sakit ng braso ko pagkatapos bumalik mula roon. Ay naku. Kaya ko lang naman ito, sinubukan lang. Kailangan mo ba talaga? Matanda ka na, pero ang drama mo pa rin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari nitong mga huli. Palagi akong kinakabahan at sumasakit ang puso. Masakit din ang dibdib ko. Ano ba yan? Nasa bahay ka lang, nagpapahinga, kaya nagkakabored ka. Tara na. Ayusin mo na para makauwi na ako. Sige na, kunin mo na ang bata. Bakit hindi mo sinabi agad? Nais mo bang talikuran na ang ating pamilya? Para mag-isa ka na lang. Mabuhay ng mag-isa. Tumahimik ka. Wala na akong pakialam. Kahit 3 piso, pinagtatalunan mo pa. Sinasabi ko sa'yo. Anong aasahan ko sa'yo? Kailangan mo ng 200,000 para sa atay mo. Gagamutin mo ba ako? $20. Hindi ba't pagluluto lang ito? Ano nang mahirap dito? Bakit parang mamamatay na ako? Hindi na ako makapagtrabaho ng libre. Pati pagkain, hindi na ako karapat-dapat. Ba? Paano mo? Ikaw, hindi ka ba nahihiya? Kapag hindi ka pinapakain, hindi ka masaya. Ito ay espesyal na ginawa para sa'yo.
Pwede ka bang mabuhay basta may tamang gamutan? Huling yugto ng kanser sa atay. Mula 6 na buwan hanggang 2 taon ang maaaring. 300 pesos, binili ng anak mong babae noong nag-birthday ka noong nakaraang taon. Binabalik ko na sa'yo yung binili mo. Ganitong kalaking bagay, sobrang mahal. Hindi lang ito pang pahid. Parang pampabata o kung ano paman. Subukan mo na lang siguro. Subukan. Subukan. Ikaw ang nagkasakit niyan. Sino ba ang pinapakita mong galit? Kailangan pa bang ipagawa sa akin na magpaliwanag ng 3 beses at magpasalamat? Asawa. Asawa, doktor. Doktor. Isa na namang. Doktor. Doktor, mabubuhay ba ang asawa ko? Huling yugto ng kanser sa atay. Hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Ngunit susubukan pa rin namin ang aming makakaya. May tubig ba para sa alak? It's masarap. Ay, nandito na. Magsimula na tayong kumain. Hindi ako tatama. Hindi tatama, hindi tatama. Mamatay ang anak na babae ko. Ang asawa ko ay mamamatay na. Ikaw ba ay isang tunay na lalaki? Hindi mo man lang mailigtas ang asawa mo. Tatawag ka pa bang lalaki? Hoy, Loloxia. Pwede mo ba akong tulungan? Gusto ko sanang humiram ng pera sa'yo. Pwede bang mauna ang 6 na buwang sahod ko? Salamat po, Ginoong Wang. Anong ginagawa mo dyan? Sabi ng doktor, kailangan mo pang manatili ng 1 linggo. May cancer ka. Akala mo 3 araw lang ay gagaling ka na. Alam kong may cancer ako pero gusto ko nang umuwi. Kung gusto mong lumabas at maglaro, gusto mong magpakamatay ba? Sabi ng doktor, kapag napalitan ang atay, mabubuhay pa siya. Ano ang pambayad? Nanghihingi ng tulong sa lahat, humihiram kahit saan para makabayad. Pinagbenta pa ang bahay para sa 2 anak na babae na hindi pa ikinasal. Dinala ang mga anak na babae sa lansangan. Kahit matulog sa lansangan, iyon ang kanilang kapalaran. Pati na rin ang aking kapalaran. Walang kinalaman sa'yo kung buhay o patay ako. Huwag kang makialam. Hindi mo ako pinapayagang kumain. Papatayin kita. Pangit na babae, pangit na babae. Oh, oh. Oh, oh. Ayan na tayo. Anong kasalanan mo? Ganyan mo siyang pinapahirapan.
Ayos na si Mama, wala na siyang problema. Wala nang problema si Mama, okay na siya. Wala nang problema si Mama. Wala nang problema. Hindi na kaya ni Mama ang stress. Huwag ka nang ganyan. 6 na taon na. Sanay na ako. Ay naku, Nay, ay naku. Kain na, Nanay. Kain na, Nanay, kain na. Mamamatay na ako sa gutom. Ay, Nanay. Ngayon, dala ko na lahat ng kailangan mo. Sundin mo ang doktor. Magstay ka sa ospital ng 1 linggo. Gawin mo lahat ng pagsusuri na kailangang gawin. Lumabas muna ako magtawag. Tatlongont ang tatlongont. Tita, ang bobo mo, cancer yan. Isang sakit na nagbuburon. Kung hindi gagamutin, mamamatay. Kung gagamutin, mamamatay pa rin. Sa huli, mawawala ang pera at buhay. Anong pinaplano mo? Sabi ng doktor, basta magtagumpay ang operasyon. Makakatagal pa siya ng ilang taon. Bayaw, sa buong buhay ko, hindi kita kailanman hiningi. Ngayon, ihilingin ko na sa iyo. Kailangan mo talagang tulungan ako. Bayaw, ay naku. Hindi naman ako ayaw tumulong sa iyo. Ayaw ko lang na itapon mo ang pera sa apoy. Si Chen Chen ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Masyado pa siyang bata. Paano mo siya mapapakain kung may utang ka? Dahil masyadong maliit ang isip. Kaya hindi siya pwedeng mawala ang nanay niya. Ako rin, hindi pwedeng mawala ang asawa ko. Wala na ito. Maghanap ka na ulit. May isang guro sa elementarya na hiwalay na dito. Liu Qiang, ang yabang mo. Hindi mamamatay ang asawa ko. Siguradong makakabuhay siya. Siguradong magagamot si Sister Wu. Simula ngayon, wala akong ganitong bayaw. Wala akong ganitong bayaw. Nurse, gusto kong umalis sa ospital. Huwag ka nang magulo, pwede ba? Nakapagbayad na ako ng 5,000 na halaga para sa ospital. Makinig ka sa guro mo. Ayaw ko nang magpagamot. Gusto kong umalis sa ospital. Kahit mamatay ako, gusto kong mamatay sa bahay. Tang Chuju, kailangan mo ba talagang magpaknel ako sa'yo? Para ka maging kontento. Lumilim ang gabi. Maghugas na at matutulog sina Mama at Sinsin. Ayusin mo muna ang sarili mo. Nagsampa na ako ng kaso para sa diborsyo. Wala na akong kinalaman sa'yo. Huwag mo akong pakialaman. Sino ba ang may pakialam sa'yo? Bukas. Bukas aalis na ako para magdiborsyo. Pero bago iyon, unahin mong gawin ang operasyon na ito ng maayos. Malapit ng 2 minuto. Mga mahal, 5, 4, 3, 2, 1. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Ayos ka lang ba? Saan ang galing niyang baliw na babae? Sino ang nag-utos sa'yo na gawin mo yan? Nanakit siya. Anak, tinakot ka ba niya? Nanay, kusa ko to ginawa. Si Zhang Chai ang boyfriend ko. Boyfriend? Opo, tita, wag po kayong magkamali. Ako ang nagdala sa anak niyo. Ganito ba kumita ng pera? Anong suot mo? Ikaw ay isang magaling na estudyante sa medikal. Kailangan mong magsuot ng puting coat. Tungtong, hanapin mo si nanay, hindi si nanay. Kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya pwedeng saktan ng ganito. Isa kang tanga. Isa kang sinungaling. Hindi ka pa naman bata. Paano kung sabihin ko sa'yo? Huwag mo nang balikan ako ng walang katapusan. Anak, tatawagan ko ang pulis. Hindi ako aalis. Ikaw na isang nabigong kasal. Anong karapatan mong makialam sa aking pag-ibig? Alam ko na gusto mong makipaghiwalay kay Itay. Wala kang kaalam-alam kung ano ang pag-ibig. Dahil hindi ka kailanman minahal. Anong karapatan mong saktan ako? Dahil ako ang iyong ina, kailangan kong disiplinahin ka. Ikaw, gustong mahalin.
Kailangan munang mahalin ang sarili. Anong karapatan mong pag-usapan ang pagmamahal sa sarili? Nagmahal ka na ba sa sarili mo? Hindi ka ba isang buhay na tagapag-alaga ng bahay? Akala mo ba dahil nagkaanak ka ng lalaki, mamahalin ka na ng tatay ko? Kaya nga sa edad na 40, nagpakasipag ka pang magkaanak uli. Wala ka talagang iniisip na tungkol sa nararamdaman ko. Nasaan ka nung pinagtutukso ako sa high school? Nasa birthday ng iyong mahal na pangalawang anak ka. Simula nang magkaroon ako ng Gutiengsin, wala na akong bahay. Wala na rin akong pagmamahal. Sayang naman. Nagkaroon pa rin ng pangalawang anak na babae. Hindi ka na makakabuo ng anak na lalaki sa buhay na ito. Ito ang karma sa inyo sa pag-iwan sa akin. Chen. Kailangan ko kayo kapag kailangan ko. Sa mga mata ninyo, si Hutiansin lang ang nakikita. Ngayon, ako ay lumaki na. Nakahanap na ako ng taong tunay na nagmamahal sa akin. Alam mo ba kung bakit gusto kong kumita ng pera? Dahil gusto kong magpakasal. Pinangako ni Zhang na, kapag kumita kami, bibili kami ng bahay. Ibibigay niya sa akin ang isang natatanging pagmamahal. Magkakaroon ako ng isang tahanan. Isang tahanan na para lang sa akin. Walang bahay ninyo. Ay. Hey. Nabuhay na. Sabi ko na sa'yo, hawakan mo. Bakit ka pumasok sa babae na si? Paano kung hindi ako pumasok? Sabi ko, magdala na lang ng anak na babae. Ako, bilang matandang lalaki, talagang hindi komportable. Huwag mong sabihin sa mga bata ang tungkol dito. Nakalikom na ako ng pera para sa operasyon. Ano bang sinasabi mo? Kung ayaw kitang patayin, hindi ka mamamatay. Kahit si Yama, ang hari ng kamatayan, dumating, wala siyang magagawa. Chencheng, hey. Nanay. Nasa ospital ako ngayon. May acute cholecystitis ako. Kailangan agad ng operasyon. Nanay, kailangan ko ng 50,000 piso. Mama, sobrang sakit na. Kailangan mo nang magpadala ng pera. Ayaw ko nang magpa-opera. Kailangan kong iligtas. Si Chenchen, hey. Huwag kang mag-alala. 8, hey. Sa tingin mo ba, sobra na ang ginagawa natin? Hey, mahal, ginagawa ko ito para sa ikabubuti nating dalawa. Pero sa mata ng mama ko, ako lang ang anak. Bukod pa rito, wala naman siyang pera. Sa bahay, ang tatay ko ang maihuling salita. Kung anak akong lalaki, tiyak na tutulungan niya ako pero hindi ako ganoon. Ikaw ang aking mahal. Ikaw lang ang aking pinakamamahal. Mahal. Sabi mo, kung hindi makuha ang pera, paano na ang reservation fee sa special sale ng bahay namin? Paano na kung hindi mabayaran ang paunang bayad? Gusto ko lang bigyan ka ng isang tahanan. Isang tahanan na para lang sa atin dalawa. Sa tingin ko lang, sigurado akong nakapadala na si mama ng pera. Sa 60,000, nagpadala pa si kuya ng dagdag na 10,000. Haha, ano? Magkakaroon na tayo ng bahay. Nakarating na ang pera. Tandaan mong ilagay sa akin ang taya. Kailangan nating bumawi ngayon. Wala kang pakitang mata. Anong sinasabi mo? Nabangga ka. Hindi mo ba nakita? Kaninang oras, ikaw ang nakabangga sa amin. Ay, ang batang babae na ito, matindi ang ugali ah. Anong ibig sabihin yan? Hey, gusto mong maging bayani at iligtas ang magandang babae. Hey. Kuya, umalis ka na. Kuya. Baby, ako na ang tatawag ng tao ngayon. Maghintay ka lang dyan. Tumakbo ka, Zhang Cheng, tumakbo ka. Zhang Cheng, tumakbo ka. Amang bastos, nananakot sa anak ko. Anong ginagawa mo? Ha?
Ha ha ha. Nag-report na ako sa pulis. Nanay, nagamit mo ang 60,000 sa isang gabi lang. Para sa mga tao na nasa 56 na taon na, gumastos ng 56,000. Nagre-resulta kayo ng pinsala sa katawan. Pinapatunayan nito na wala kayong kakayahan. Papatayin kita. Kung may utang si Chen, mawawala na iyon. Pero kailangan mong pangakuan ang nanay mo ng isang bagay. Maghiwalay ka na sa tinatawag na Zhangchai. Kalayaan sa pag-ibig. Bakit mo ako pinipilit na maghiwalay tayo? Hindi siya mabuting tao. Kagabi ang delikado noon. Iniwan ka niya mag-isa doon. Nagtatawag siya ng tulong. Kung hindi kayo pumunta, siguradong maghahanap siya ng tao para tulungan ako. Si Chen kapag nakapagtapos na ng pag-aaral at may magandang trabaho, mas maganda pa ang pwedeng mong piliin. Hindi na ako makapagtapos. Alam niyo ba, ano ang pakiramdam na araw-araw kang nakatingin sa mga bangkay na ibinabad sa formalin? Alam niyo ba, araw-araw walang katapusang klase sa dissection. Mga clinical trial. Nananaginip ako na gusto ko nang lisanin ang paaralang iyon. Moksheng, kung sobrang stress ka, pwede mong sabihin sa tatay at nanay mo. May silbi ba kung sasabihin ko? May silbi ba kung sasabihin ko? Gusto kong mag-aral ng sining. Sabi ng tatay ko, hindi kikita sa sining. Sayang lang ang pera, nasa junior high pa lang ako. Gusto kong sumali sa summer camp ng mga foreign teacher. Sabi ng tatay ko, panloloko lang daw yun. Kahit walang kwenta, nag-enroll ako sa finance sa college. Pero nakuha pa rin niyang lihim na binago ang college entrance exam ko. Binago niya ang mga pangarap ko sa college. Sabi mo, hindi naman ako pwedeng maging matapang. Pag nag-medicine, masikat. Magpapakasal na ako sa hinaharap. Pero ayoko mag-aral ng medisina. 2 buwan na akong huminto sa pag-aaral. Anong sinabi mo? Sabi ko, huminto na ako sa pag-aaral. Ayokong bumalik sa masamang paaralan na yun. Ayokong na kayo ang mag-control sa akin. Sabi ng boyfriend ko, mahal niya ako. Mahal niya ako habang buhay. Magpapakasal na ako sa kanya next year. Walang silbi. Sa akin, walang silbi talaga. Bakit pa siya nagsilang sa akin? Dahil isa akong babae. Mula pagkabata hanggang ngayon, ako lagi ang kinamumuhian. Pinipilit kong maging matino. Nag-aaral ako ng husto. Nakuha ko ang pangalawang pinakamataas na marka sa buong paaralan. Makapasok sa pangarap mong med school. Sabi mo naman hindi ka lalaki. Kung lalaki ka sana, magpaparangal ka sa pamilya. Anak na babae, anong silbi? Bakit wala akong silbi? Kung mahal mo ako, hindi ka sana magka-baby pangalawa. Simula nung nagkaroon siya, wala na talaga sa isip niyo ako. Hindi niya na ako mahal. Hindi niya kailanman ako minahal. Perma. Bakit ako nagkasakit? Bakit ako nagkasakit? Daming kapag ako'y namatay. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Sino ang makakaprotekta sa kanya? Bakit ako nagkasakit? Daming sa hinaharap. Patay na ako. Sino ang nagbabantay sa kanya? Sino ang makakapagprotekta sa kanya? Bakit kailangan pang mabuhay? Tatay. Hindi ako babalik sa'yo. Hindi ko rin iiwan si Zhangchai, ayos na ba? May sakit ang nanay mo. Tatay, nagsisinungaling ka. Magpalit ka man lang ng dahilan. Ginamit mo na ang dahilan na ito noong huli para lokohin ako. Ginamit mo na ito para sa reunion dinner na ito. Cancer sa atay ang nanay mo. Huwag ka nang magtago, baby.
Ayoko na mag-live stream. Hindi mo ba sinabi na gagawin mo ang lahat para mailigtas ang nanay mo? Kaya mo lahat ng bagay, di ba? Dali na. Ang kargamento na ito. Walang elevator sa ikapitong palapag. Mahal na ang 150. Sige, 120 na lang. Oy, Lolo Gu. Pinadala ko sa'yo yung litrato. Tingnan mo kung siya ba yung anak mong babae. Kuya, sabihin ko sa'yo, mag-alala ka. Sa hinaharap, kung anong anggulo gusto mong makita, ipapakita ko sa'yo. Sino ka? Ako ang tatay niya. Huwag mo akong saktan, ang pangit mong kriminal. Putang ina, sino ang nagsabi na manakit sa akin? Kuya Bastos. Wag na. Kuya, tama na, kuya. Wag na. Totoo kaming mahal ni Chen Chen. Totoo kaming mahal. Nagsisinungaling ka. Bakit ka pa nag-shoot ng ganitong larawan? Isang malinis na estudyante sa kolehiyo ang anak na babae. Ganyan na lang ang nangyari sa kanya. Ang pagdurusa niya ay kusa niyang pinili. Hayop siya. Hayop. Matagal na niyang sinabi sa akin. Noong nasa mataas na paaralan siya, na may mga ibang lalaki nang kumuha ng ganitong mga larawan sa kanya. Nang sabihin niya ito sa iyo, aalala mo ba? Naalala mo pa ba? Naiintindihan ko na. Dad, kinukuhanan mo ako ng video ng hindi alam. At inilalagay pa ang mga larawan ko online. Bakit ikaw lang ang kinukuhanan, hindi ang iba? Tingnan mo, ang ikot mo, ang suot mo, ang ikli ng skirt mo. Maihitsura ka pa bang estudyante? Dad. Ito akala mo talaga na gusto ko siya. Binenta ko lang ang video niya. Pinapabayaan ko siyang mag-live para kumita ako. Pati na rin, pinapabayaan ko siyang mandaya sa iyo ng 60,000. Lahat ng iyon, natalo ko. Ano na, hahaha. Hayop ka. Kahit anak mo, hindi ka tinitingnan. Isa kang pulang driver na walang pera. At nandito ka pa, nagmamagaling. Nasaan ang tatay mo, nagmamagaling? Tama ang sinabi ng tatay ko. Isa kang hayop at walang kwentang tao. Tay, ito. Anak. Mali ang tatay. Tay, si Chen Chen, hindi nagmamalasakit sa kanya. Yung nagkuha ng litrato mo noong high school, si Zhang Chao, di ba? Alam mo ba kung bakit siya nagpakamatay at na-ospital ng 2 buwan? Hindi siya pasyente. Tatay, ikaw ito. Hindi nakapagtataka na hindi ka umuwi noon. Tama, inaresto ang tatay mo dahil sa pananakit. Natakot siyang magdusa ka, at hindi pinayagan akong sabihin sa'yo. Tandaan mo ito. Ikaw ang anak na babae ni Wudaming. Ikaw ang kayamanan ng pamilyang Gu. Sa hinaharap, sinumang mangbuli sa'yo, ay paparusahan ko ng todo. Sana hindi na lang ako sumali sa final exam. CJ, pinagdudahan ko kung siya ba talaga. Ang nanay ko. Noon, mahigpit ang nanay ko. Pero ngayon, bawal na ba akong manood ng Wow, pinapanood ako ng nanay ko ng buong araw. Kumakain ako ng maraming merienda. At kusang nakikipaglaro pa siya sa akin. Binigyan pa niya ako ng mamahaling relo na telepono. Kailangan din natin ng mga bagay na meron ang ibang mga bata. Salamat, Mama. Dapat tawagin mo akong Ginoo. Huling yugto ng kanser sa atay. Mula 6 na buwan hanggang 2 taon, may mga ganitong kaso. Pasensya na, anak. Sobrang nahihirapan si Mama na iwan ka. Sinsin, may relo ka na may telepono. Alam ni Mama kung nasaan ka anumang oras. Mula ngayon, mag-aaral na tayo ng mag-isa. Ayos lang ba? Pero may malayo pang lalakarin bago makarating sa eskwela. Naniniwala si nanay na kaya mo. Nandito lang si nanay at nanonood sa'yo. Ayaw ko. Palagi mong pinapayagan akong pumasok mag-isa. Pinapayagan mo rin akong matulog mag-isa. Natanong ko na siksik si tungkol dito. Kasama rin siya ng nanay niya matulog. At kwentuhan pa sila bago matulog. Siksi.
Walang pag-uusapan patungkol dito. Bakit ikaw ang nanay ko? Bakit hindi mo ako pinapansin? Dahil hindi kayang samahan ng nanay ang anak habang buhay. Ikaw ang sasamahan ko habang buhay. Ikaw ang nanay ko. Pag tumanda ka na, magkasama pa rin tayo. Ako. Nanay, ayaw mo na ba sa akin? Mahal ka ng mama. Kaya lang, mama. Mama, talaga bang gusto mong mag-isa akong pumasok sa paaralan? Alam ko ikaw. 没有下次再见吧，归途的风一直刮。世间有多少嬉笑怒骂，像一场大梦无他。我也想能陪你一起走。 Bata, hindi ka tumitingin sa daan habang naglalakad. 可是啊，走过长夜的你，不再需要被牵挂。我要去世界的尽头。妈妈，我不要自己让人。 Sama ka sa akin, mama. Naniniwala si mama na kaya mo yan. Kaya mo yan. Nanay, 另一个时空，化作自由的清风，也请你要忘记我，就当是昨夜的梦。祝你生日快乐。我知道没有下次再见吧，归途的风一直 pasensya na. Kailangan mong maging mas masaya kaysa sa ibang mga bata. 变化，一个人也会长大。 Pupunta ako kay Beauty 666 kaklase. Mabilis ang pagsusulit. Bakit ka nandito, hindi ka ba babalik sa paaralan? Anong silbi ng pag-aaral? Mas mahalaga ang pera. Salamat kay Kuya Long sa Porsche at sa kanyang tour. Kapatid, mag-brush ka ng rocket. Sasayaw ako ng 3 beses para sa'yo. Masaya, 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 masaya. Nanay, naglalive ako. Tingnan mo kung ano na ang hitsura mo ngayon. Matanda na ako. Ito ay sarili kong bagay. Walang pakialam sa'yo. Hoy, Zhang Chai. Yung tarantadong ipinakilala mo. Zhang Chai. Hindi mo pa ba siya iniwan? Yung taong basura na yan, niloko ka pa ng pera. Gumagawa ka pa ng ganong klase ng video tapos binibenta mo pa. Nakalimutan mo na ba? Nilabanan ni Papa para sa'yo. Nabali ang ulo niya. Hindi ka ba natututo? Ako, lumaki na ako. Ano man ang gawin ko, kalayaan ko yan. Kahit ibenta ko ang sarili ko, wala kang karapatang pumigil. Walang kwenta. Walang kwenta ako. Ano ngayon? Kaya palagi mo akong binabantayan. Pinapanood mo ako para hindi ako magkamali. Nanay, gusto mong kontrolin ako. Hanggang kailan mo kaya ako makokontrol? Nanay, gusto mong kontrolin ako. Kaya mabuhay ka ng mabuti, mabuhay ka. Kung hindi, hindi mo malalaman na naibenta na ako. Kung namatay ako, hindi mo rin malalaman. Mama, gusto kong kumita para mailigtas kita. Mama! Papa, pwede ba huwag kang mamatay? Papa. Baka kasi palagi akong sumasalungat sa'yo. Kaya nagkasakit ka. Nanay, palo mo ako. Palo mo ako. Palo mo ako, sisihin mo si Kian Kian. Hangal na bata. Hindi kailanman nagalit ang nanay sa'yo. Walang malaking naabot ang nanay sa buhay niya. At walang pinag-aralan. Ang pagkaanak sa'yo at kay Xingsing. Ang pinakamagaling na nagawa ng nanay.
Ikaw ang aking ipinagmamalaki. Bakit kita sisihin? Ha ha ha. Pasensya na, pasensya na. Walang problema, ma, nagka-iritasyon lang. Ma, aalis na ako sa paaralan. Huwag ka na sanang kumain ng mga bagay na nakakapagpataas ng init ng katawan. Natatakot ako. Wala akong ina. Ikaw ang aking ina. Bakit hindi mo ako inaalagaan? Dahil hindi kayang samahan ka ng nanay mo habang buhay. Kaya kailangan mo akong samahan habang buhay. Ikaw ang nanay ko. Pag tumanda ka na, magkasama pa rin tayo. Anong nangyari sa maliit na bag mo ulit? Kung hindi ka magsalita, aalis na ako. Ate, maraming dugo ang nanay ngayon. Marami pa siyang turok sa braso. At uminom siya ng maraming gamot. Palagi na lang siyang pumupunta sa ospital. Mama, siya ang ate. Mama, mamamatay ba siya? Anong sinasabi mo? Bata, ano bang alam mo? Mama, may sakit lang siya. Gagaling siya kapag uminom ng gamot. Ate, huwag kang magsinungaling. Kapag lumaki ako, kapukapalan kita. Ate, tinanong ko na ang guro. Sabi ng guro, ang huling yugto ng kanser sa atay ay isang napakabigat na sakit. Kapag nagkasakit, maaari itong ikamatay. Salamat. Ate, ikaw. Huwag mong sabihin sa kanya na alam ko na may sakit siya. Mas magiging masaya siya ng kaunti. Hindi dapat mapili si Xingxin. Ayaw kong kumain ng candy. Ayaw ko sa nanay. Ang batang ito. Xingxin, kumain ka ng candy ngayon. Kailangan mong mag-toothbrush ng mabuti. Ayaw kong mag-toothbrush mag-isa. Sinasadya kong ayaw mag-toothbrush. Ayaw ko rin kapag hindi nakikinig si mama. Xingxin, anong ginagawa mo? Ito lahat ay bagong bili ni mama para sa'yo. Pero gusto mo ito, di ba? Ayaw ko na lahat. Mga laruan at merienda. At pati na rin ang relo na may telepono. Wala akong gusto sa mga iyon. Bakit ka ba ganito kasungit, anak? Pumipili sa pagkain at ayaw magsipilyo. Yung mga gusto mo, basta gusto mo itapon na lang. At palaging nagagalit ng walang dahilan. Paano mo haharapin ang mga masamang ugali mo sa hinaharap? Sino ba ang palaging nagtitiis sa'yo? Sino ba ang nagpapalambing sa'yo? Gusto ng nanay na paluin ako. Papalagyan mo ako ng itlog. Kasama mo akong magsipilyo ng ngipin. Kasama mo akong bumili ng mga laruan na gusto ko. Kasama mo akong maglaro. Kung wala ka, bakit pa ako pupunta sa'yo? Nanay, pakiusap, wag mo akong iwan. Huwag kang mamatay, okay? Magkita tayo sa susunod na oras. Magsulat. 2. Mama, masarap din ang mga gulay. Mama, aalis na ako papuntang paaralan. Xingxin, gusto mo bang samahan kita, mama? Hindi na, malapit lang. Paalam, mama. Xingxin, hindi mo naayos ng maayos ang buttons, ah. Kaya ko na ito mag-isa. Kung ako ang huli na coser.
Marahil ay hindi ito totoo. Siri, tawagan mo ang guro. Pakiusap, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa eksperto. Hindi na makapaghintay ang nanay ko. Bakit ako ang mag-aalaga sa lola ko? May cancer ang nanay mo. Kailangan ko pang lumabas at magtrabaho para kumita. Napakabata pa ni Xing. Hindi mo man lang kayang dalhin ang palanggana ng ihi. Kung hindi ka ang aalaga, sino pa? Pero hindi mo rin pwedeng asahan ako. Kailangan ko pa rin pumasok sa paaralan. Sige na nga. Kung ganun, wag na tayong mag-alaga. Hayaan na lang si Lola na mamatay sa sakit, gutom o pagkahulog. Kahit magkaroon man ng aksidente si Lola, kasalanan mo pa rin bilang anak na walang utang na loob. Top here. Dito. Hindi pwedeng inumin ang gamot ni inay. Inay, ano na ang nangyari sa bahay na ito? Kung magulo ka pa, Box ay ipapasok ka namin sa bahay ampunan. Lola, inalagaan ka ng nanay ko ng maaga hanggang gabi sa loob ng 6 na taon. Si nanay ang naglaban ng mga basang salawal mo. Si nanay rin ang nagpapakain sa'yo. Kapag may sakit ka, palagi kang tumatakbo. Halos mabangga ng sasakyan si nanay dahil hinahanap ka niya. Lola, huwag mo nang pahirapan ang nanay ko. Sapat na. Lumabas ka. Nanay, may sakit ka pa. Kailan ko ba kayo inasahan? Sa buong buhay ko, hindi ako nangarap na asahan kayo. Bakit ako ang mag-aalaga sa lola ko? May cancer ang nanay mo. Kailangan ko pang magtrabaho para kumita. Masama kang tao. Bitawan mo, bitawan mo. Nanay, kung mamatay ako, anong gagawin mo? Ah, ah. Ah, 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 ah. 教师长，疯了！要住脚！ Ah, ah, ah. Nanay, nanay, kung mamatay ako, anong gagawin mo? 你怎么办啊？ Inay, inay. Inay. Ganito lang ang pag-alis ng tatay natin. Paano na ang nanay natin? Lalong lumalabo ang isipan niya. Dapat siya ang nauuna sa tatay natin. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Iyong nanay natin iyon. Kahit gaano pa siya kalabo, siya pa rin ang nanay natin. Anong sinasabi mo sa akin? Nagsabi ba ako ng mali? Ngayon, siya ay isang pabigat lang. Isang tao lang ang nagpapabigat sa buong pamilya. Hindi ka namin pinipilit, wala kang pinipilit. Inay, ako na ang mag-aalaga. Umalis ka na nga dito. Gusto mo ba akong pasusuhin ng gutom? Pupunta ako sa park. Pupunta ako sa park. Pupunta ako sa parke. Paano kung mabato ko ang tao? Inay, anong ginagawa mo? Inay, ang Diyos ay walang pakialam. Bakit ako pa ang hindi nagka-cancer? Ako ang sisisihin, ako ang may kasalanan. Inay, walang kwenta. Kung hindi kayo magpuyat sa pag-aalaga.
Hindi sana ako nagka-cancer habang bata pa. May kasalanan ako, may kasalanan ako. Pasensya na. Sisi ko lahat. Nanay, natatakot akong maghirap ka. Nanay, naisip ko na. Hanggat buhay pa ako, aalagaan kita araw-araw. Kahit gaano pa katagal. Sana tayong dalawa ay maging maayos. Maging maayos tayo ha. Maging maayos tayo nanay, umuwi na tayo. Ethan, umuwi na tayo, umuwi na. Parang isang matandang babae. Kung hindi dahil sa kapitbahay na tumawag sa akin, na sinasaktan mo ang nanay ko, hindi ko malalaman na pinapahirapan mo siya. Sobra na ang awa ko sa kanya dahil sa demensya niya. Paano mo nagawang saktan siya ng ganoon? Bumili ako ng imported na gamot para sa kanya ng 2,000 pesos. Pero ayaw niyang inumin iyon. Tahimik na itapon mo sa basurahan para sa akin. Kailangan ko bang pulutin ito? Noong nakaraang araw gusto niyang magpakamatay. Halos tumalon siya sa ilog. Sino ang tutulong sa akin magbantay? Hindi rin tama ang ugali mo. Dapat makipag-usap ka ng maayos sa kanya. Paano mo siya makakausap ng maayos? Sabi mo nga eh. Ang mga manugang dito ay parang mga aso na hindi mapakain. Nasaan ang litrato ni tatay? Itinapon mo ba? Nasa drawer. Salamin ang frame ng litrato ni tatay. Isang araw ginamit ni nanay para batuhin ang ulo niya. Sa online, hindi ba meron yung mga acrylic na photo frame na mataas ang kalidad? Ligtas iyon. Bumili ka na agad. Paano mo nagawang bigyan si nanay ng ganitong manipis na kutson? Matigas. Hindi masakit sa balat. Bakit mo pasuot yan sa nanay natin? Pag tumagal, masisira ang balat niya. Dapat suotin lang niya ang malinis at komportableng pantalon. Gusto mo bang sabihin na nakakainis maghugas ng pantalon? Wala kang trabaho. Mag-isa lang kayong nag-aalaga sa isang matanda sa bahay. Kung ayaw mo pagawin yan, bakit pa kukunin ka ng kapatid ko para lang magpanggap? Inay, huwag matakot. Sino ang nang-aapi sa'yo? Sabihin mo lang sa akin, anak, maupo tayo at kumain. Sandali lang. Inay, hindi mo pwedeng kainin yan. Para sa'yo yan. Zhang Chuju, huwag ka namang sobra. Tapos na ang edad ng nanay natin, higit 70 na siya. Ayaw mo pang kumain ng karne. Tao ka pa ba talaga? Tawagin mo na si Wudaming ngayon. Pag-usapan natin ng mabuti. Makikipag-usap ako sa'yo. 9 na taon nang may sakit ang nanay natin. Araw-araw, ako ang nag-aalaga sa'yo. 3 beses sa isang taon, sobra na iyan. Sinasabi mong hindi ko pinapakain ng karne ang nanay natin. Noong una, mahilig siyang kumain ng karne, ayaw ng gulay. Nagdulot ng matinding pagtitibi. Namamaga ang tiyan at nakayuko sa sahig. Sobrang hirap habang tinutulungan ko siya gamit ang kamay, nasaan ka. Mahina ang likod at liig ng nanay natin. Gumastos ako ng 1 buwang panggastos ng buong pamilya. Ayon sa payo ng doktor, bumili ako ng kama para sa nanay natin. Sinisisi mo na matigas kaya ayaw niyang matulog doon. Sinisisi mo rin ako sa pagsuot ng diaper sa nanay. Sige, hindi na natin isusuot. Simula ngayon. Araw-araw ay naglalaba lang ako. Wala akong ginagawa. Ikaw ang nagluluto para kay nanay. Nagmamasahe ka kay nanay. Dinala mo siya para maglakad-lakad. Sa bawat pagkain, ako ang nagpapakain sa kanya. Sa bawat pagkakataon na na-ospital siya, ako ang kasama sa kama. Kahit na nagkasakit ako, sinisikap kong alagaan siya. Paano ako naging salarin sa pang-aabuso sa matatanda? Ikaw ay walang ginagawa sa buong araw. Alam lang ay ang magreklamo. Ikaw na ang naging magandang anak. Sino bang manugang ang hindi nag-aalaga sa mga biyenan? Karapat-dapat lang na magkasakit ka. Masamang babae. Mama, ako ang iyong anak na babae. Asawa. Asawa, asawa. Magsalita ka ng mas tahimik. Huwag mong guluhin si mama at ang bata. Ipapadala kita sa ospital. Daming bing, cough, cough.
Ay naku, wag na mag-aksaya ng pera. Hindi pwede. Hindi pwede. Sige na, tara. Kailangan agad pumasok sa ospital ang asawa mo para magpagamot. Hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Sige, pupunta na ako para magpa-blood test. Kung makikipagtulungan ang doktor sa paggamot, gaano kalaki ang sansa ng tagumpay? Hindi lalampas sa 0%. Hindi ka naman nakahiga sa ospital. Bakit ka bumalik dito? Hindi pwedeng ibenta. Kung ibebenta mo ngayon, baka hindi mo na mabili ulit. 50 ka na. Ilan na lang ang kaya mong kitain? Ang bahay na ito ay pinaghirapan nating 2 buong buhay natin. Hindi mo siya pwedeng hanapin ng ganito lang. Ano ang magagawa ko? Sabi ko sa babaeng kasama ko ng mahigit 20 taon sa hirap. Wala akong magawa. Wala akong kwarta, walang silbi ako. Hindi ko siya matutulungan. Mamatay ka na, wala akong kwenta. Hindi ako kumikita. Pasensya na. Danyo, kahit papaano nakabili ka ng bahay para sa amin. Nagsuporta ka ng 5 tao. Ang bahay na ito ngayon ay nagkakahalaga na ng mahigit 1 milyon. Pwede mo itong ibenta balang araw para bumalik sa probinsya. Gamitin ang 200,000 para sa dote ni Chenchen. Gamitin ang 400,000 para sa pag-aaral ni Xingxin. Kayo ni nanay ay tig 200,000 para sa inyong pagretiro ay sapat na. Paano ka naman? Inisip mo na ang lahat ng aming mga plano sa buhay. Paano ka naman mismo? Iba-iba ang kapalaran ng bawat tao. Ayos lang na magdaanan ako ng ganito araw-araw. Hello, si Ginoong Gudaming po ba? Dito po ito sa Guangming Hospital. Naka-schedule na ang operasyon nyo sa 2 araw talaga. Hoy, sa babae ng T, wala kang hiya ha. Ah. Oh, wow. Papa, hindi mo ba sinabing kumuha ka ng napaka-profesional na doktor para sa operasyon ng nanay ko? Mabilis ba siyang gagaling? Cancer. Dito na lang tayo sa ospital na ito. Dito ginamot ang pinsan kong babae ng 6 na buwan. Pero hindi siya gumaling. Mas mabuti pang pumunta tayo sa Guangming Hospital, na espesyal sa paggamot ng mga cancer at bukol. Sabi ninyo, yung ospital na iyon. Talagang gumaling ang mga pasyente ng cancer doon. Ang pinsan kong babae nga, nakuha na ang tumor sa utak sa departamento ng neurosurgery. Ngayon ay parang walang nangyari. Tara, pumunta tayo sa Guangming Hospital para tingnan. Uy, pwede ba ninyo akong isama? International Guangming Hospital. Parang hindi naman kalakihan ang ospital na ito. Talaga bang ganoon kagaling? Hindi nga kalaki ang ospital na ito. Pero ang mga doktor dito ay mga veteranong doktor na galing sa mga top tier na ospital. Aba, tingnan mo. May balita pa nga dito. Aba. Mahal. May pag-asa ka na. Sila pala ang mga malaking manloloko. Pinakita ko sa'yo sa cellphone. Lahat yan peke nilang balita na binayaran nila. Nagbayad sila ng 60,000 para mapahamak lang ang nanay ko. Walang naitulong sa sakit kahit kaunti pa nga. Ngayon ay dahil sa maling tahi ng sugat, na nagdulot ng impeksyon at labis na pagdurugo. At saka, ito ay mga karaniwang bitamina at mga gamot pangpawala ng sakit. Marami sa mga ito ay expired na. Eh, Lena.
Lumabas ka. Ah! Masyado na kitang pinapabayaan. Sinungaling ka, sinungaling ka. Ah! Nanakawan ka ng pera pero hindi ka nag-report sa pulis. Tapos lumabas ka pa para manuntok. Hindi ka ba nahihiya? Abala ako sa pag-aalaga sa nanay ko, wala pa akong panahon. Kailangan ko pang pumunta sa istasyon para kunin ka. Nabaliw ka na ba? Pasensya na. Pinahirapan kita. Dapat ay, yung operasyon ay nagtanggal ng maraming bagay. Talagang hindi ko inasahan. Totoo. Kapag namatay na ako, ibigay ang lahat ng aking life insurance kay pangalawa. Kapag namatay na ako, ibigay ang lahat ng aking life insurance kay pangalawa. Ikaw ba yung panganay na hindi pinapansin ng mga magulang? Ikaw talaga, masaya ka na. Isang buong katawan na walang silbi. Samantalang ako, isang batang babae lang. Sa hinaharap, wala nang tao na magdadala sa libingan. Ha ha ha. Buntis ka. Alam mo na. Gusto mo bang magkaroon ng batang lalaki? Sinaktan mo siya. Tingnan mo, pinapaboran mo ang lalaki kaysa babae. Bakit ikaw lang ang kinukunan, hindi yung iba? Tingnan mo yung palda mo, ang ikli naman. May itsura ka pa bang estudyante? Nga. Hindi lahat ng bata ay nakakakuha ng pagmamahal mula sa magulang. Siguro naman itinatago mo ulit sa bunso ang isang kayamanan. Chencheng, pag nakita mo ang sulat na ito, malamang wala na si Mama. Nakakalungkot naman. Hindi ko makita ang aking magandang anak na si Chenchen na ikakasal ng maganda. Inihanda na lang ng nanay ang ilang dote para sa iyo ng maaga. Huwag kang magsawang tanggapin ito. Bumili ang nanay ng ginto bilang panatag. Sa mga taong ito, hindi akalain ng nanay na ang aking mabait na anak na babae ay palaging hindi masaya sa puso. Pero Chenchen, talagang wala ang nanay. Hindi tulad ko. Isang batang babae lang. Anong nangyari sa anak? Ang anak ay kayamanan din. Kahit na may 10 anak siya, walang makikita na kasing galing ng isang anak na babae ko. Ikaw ay may bias sa mga lalaki. Sa kalagayan mo ngayon, kailangan mong magpalaglag. Maaaring magdulot ito ng malaking epekto sa iyong katawan. Bumili ako ng insurance sa buhay para sa pangalawa. Ipapamana ko ang bahay sa akin. Kung may bahay ang babae, may kumpiyansa rin siya sa hinaharap. Ay naku, aking morning. Kahit nasa langit na ang nanay, palagi pa rin siyang mag-aalaga sa iyo. Naranasan ko na. Ang kapal ng mukha.
本来让呼吸都那么挣扎，就让爱无声成全彼此的天。Professor Wu-chen, nakita ko na ang medical na record ng nanay mo. Mandurugas. Lahat sila mga mandurugas. Sabi nila na pag nag-aaral ng medisina, kaya mong iligtas ang buhay at magpatawad sa kasalanan. Bakit kahit ang nanay ko hindi mo pa rin mailigtas? Bakit? Bakit? Nanay, ayoko na mag-aral ng medisina. Walang silbi ang pag-aaral ng medisina. Hindi kita maililigtas. Pero kaya mong iligtas ang maraming bata, nanay. Ang batang walang nanay ay anghel na nakakalungkot. Mag-aral tayo ng mabuti. Matutulungan mo ang maraming bata na hindi kailangang mawala ang kanilang ina. Ang galing. Ay naku, Sisi. Nasaktan ka ba? May sugat ka ba? Tingnan mo nga, Nay, wala namang masama. Sabi ko na nga, ilang beses ko nang sinabi, huwag kang tumayo dyan sa upuan. Paano kung mahulog ka at masaktan? Gusto kong kumuha ng harina para gumawa ng noodles para kay Mama. Mama, may sakit ka. 你生病了。 Gusto kong magpahinga ka ng mabuti. Salamat. Kumain ka na, buksan mo ang bibig mo. Ay, puro mantika. Hindi mo ito pwedeng ilagay sa bulsa. Lumayo ka, lumayo ka. Pritong bola. Gustong kumain ni Jewer. Bigyan si Jewer. Kumakain si Jewer ng bola. Hello. Mabuhay ka, Zhang Chujiao. Para sa kanila, kailangan mong magsikap na mabuhay. Nanay, ito ang aking pinag-aralan. Nareseta mula sa espesyalista sa tradisyonal na medisina. Epektibong nakakapigil ito ng kanser. Inay, dahan-dahan lang sa pag-inom. Inay ay nanay. Inay. Chencheng. Magpakonsulta pa kay inay. Inay, dahan-dahan lang sa pag-inom ngayon. Sa susunod na paggamot ni Ginoong Zhang, magkakaroon pa siya ng mas maraming reaksyon sa katawan, tulad ng sakit pagkawala ng buhok. Maganda. Rilu ay mabuti. Mabuti. Ahitin mo na. Kung ayaw mong ahitin. Tungkol dito. Maganda ba? Hindi ito makakain. Apat o 5 araw na. Ilang beses na kitang sinabihan tungkol dito. Huwag kumain ng natirang pagkain.
May nitrate dito. Bakit hindi ka natututo? Ay, itong tao. Wala namang plaster na nakadikit. Nakaupo at nagmamaneho ng bus buong araw. Ganito na ang likod niya. Kung hindi pa siya maglalagay ng plaster, magiging deformed na ang buto niya. Sino pa ang mag-aalaga sa'yo pagkatapos nito? Buksan mo. Ano, na-aksidente ang asawa ko. Paano nangyari yan? Paano ka pa nakabangga sa puno? Nakalimutan mong dalhin ang parachute pero nakatakas ka pa rin. Sinabi kong kalimutan mo. Kahit gaano kalaki ang bagay, nakakalimutan mo pa rin. Ayaw mo na bang mabuhay? Lagi kang nag-aayos ng makeup ko. Tapos umaasa pa rin ako sa'yo. Matagal nang may Alzheimer si Mama, 6 na taon na. Kaya niya nang kumain mag-isa. Sa edad na 7, kaya nang alagaan si Lola. Ikaw lang ang lalaki dito na may malusog na katawan at umaasa pa rin sa akin. Wudaming, malapit na akong mamatay. Zhang Chuju, ayaw kitang mamatay. Pinapasan mo na ako. Pinapayagan mo akong umalis. Hindi ka makakaligtas. Anong karapatan mong iwanan ako at umalis ng mag-isa? Pangako ko na hindi na ako kakain ng tira-tira. Maganda ang pagkakalagay ko ng plaster. Susuportahan ko ang pag-inom ng gamot sa presyon. Lulutuan kita at maglalaba. Susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Huwag kang mamatay, mahal. Mahal. Bakit kulang ng 4,000 yuan sa passbook? Dadalahin kita sa bakasyon. Anong bakasyon? Ang daming nasasayang na pera. Anong magagawa ng 4,000 yuan? Walang mas mahalaga kaysa dalhin ka sa labas para mag-enjoy. Naalala mo noong bagong kasal tayo. Sinabi mo na gusto mong pumunta sa tabing dagat. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi man lang tayo nakalabas ng probinsya. Sa pagkakataong ito, kahit bumagsak ang langit, kailangan ko ring makasama ka minsan. Sige, dalhin natin si Mama at ang anak ko kasama. Mama, asawa, magandang umaga. Come on, kukunan kita ng larawan. CJ. Tumayo ka ng maayos. CJ. Mag-smile ka naman. Ay. CJ. Ayon sa resulta ng pagsusuri, ang iyong mga selula ng cancer ay bumababa. Hindi na sayang ang iyong pagtitiyaga at pagsisikap. Binabati kita sa kasaysayan ng klinikal sa buong mundo. Talagang may halos 1,000 kaso ng mga kaso kung saan ang mga selula ng cancer ay kusang nawawala. Ang sitwasyon mo ay medyo katulad niya. Pero hindi rin ako masyadong sigurado. Yung tungkol sa asawa ko. Yung 1,001 na iyon. Ikaw, ito ba ay cancer? Ikaw ay isang himala. Kahit na hindi. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para mabuhay ng buong buo ang bawat araw ng aking buhay.